Mayong agagid sa inyong tanan. Kini si Pastor Ben Gonzaga sa Bethel Christian Reformed Church. Magadulong sa inyo sa mensahe sang Dios, especially sa tunga sa atong subong krisis dulot sa COVID 2019. Ang aton nga pagpamalandong makita sa libro sa Lamentations chapter 3 verses 1 to 24. I will be reading sa Ilonggong translation. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, isa ako nga naka-eksperyensya sang pagsilot sang Ginoo tungod sa iya kaakig. Gintabog niya ako palayo kag ginpalakat sa kadulong imbes sa kasanan. Ginsilutan niya ako nga wala sing untat adlaw gabi. Ginpaluyan niya ang bukos ko nga lawas kag ginbali ang akong mga tulan. Ginsalakay niya ako kag puwerte ang akong kasubo kag kasakit. Ginpaistar niya ako sa kadudulman pareho sadtong madugay na nga napatay. Ginpakabinahan niya ako kag ginpalibutan sang pader agod hindi ako makapalagyo. Bisan nagpangayo pa ako sang bulig, wala niya ako ginapamatian. Ginpabalabagan niya sang pader ang akon alagyan, kag ginpaliko-liko niya ang akon ginaagyan. Pareho siya sa uso o kung leon nga nagapanago kag nagahulat sa pagtukog sa akon. Ginguyod niya ako palayo sa dalan, dayon ginusab kag ginbayaan. Ginbinat niya ang iya panak kag ginpunterya sa akon. Ginpana niya ako kag naglapos gid sa akon tagipusoon. Verse 14. Nangin kaladlawan ako sa akon mga kasimanwan. Ginayaguta nila ako sa bilog nga adlaw paagi sa kanta. Puro lang kasakit ang ginhatag niya sa akon. Nagkalabingaw ang akon mga ngipon, tungod ginpakaon niya ako sang graba, kag ginlapak-lapak niya ako sa duta. Ginkuha niya sa akon ang maayo nga kahintangan, kag wala ko na maeksperiensyahan ang kabuganaan. Nadula na ang akon kadungganan, kag ang tanan nga ginalauman ko sa Ginoo. Mapait panumdumon ang akon pag-antos kag pagtalang-talang. Kung panumdumon ko inipirmi, nagapalangluya ako. Pero nagabalik ang akon paglaom, kung madumduman ko nga ang gugma kag kaluoy sang Ginoo wala sing katapusan. Amo ina nga wala kita malaglag sing bugos. Matutunggid ang Ginoo, ginapakita niya ang iya kaluoy kada adlaw. Nagasiling ako sa akon kaugalingon, ang Ginoo amo ang tanan sa akon. Gani magalaom ako sa iya. Magapangamuyo kita. Gamalan nga Dios amay namon nga langitnon sa sinigid nga aga, sa gihapon nagapasalamat kami, nagadayaw kami tungod sa imo mapinadayunon nga gugma, pagpakig-upod sa amon kabuhi, especially sa imo mga katawhan. This very moment as we meditate upon your word, we ask your blessing, O Lord.
ikaw gid lamang ang sarang makabukas sa amon kabubusan, agod nga maintindihan ka namon, labi na gid sa krisis nga amon subong ginapangatubang dulot sa COVID 2019. Sa imo ginatugyan namon ang among hintangan, kag buligi kami nga mag-focus sa imong pulong. Buligi kami Ginoo nga ikaw ang amon mapamalandungan, kag mag-action kami sunod sa imong kabubukon. Sa ngalan ni Hesus ina among pangamuyo. Amen. Ang title sa aton nga pagtuon sa sini nga aga, The Steadfast Love of God. Ang mapinadayonon nga paghigugma sang Dios. Siling sang verse 22, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Katahong sini nga pamalandungan sa sini nga aga, labi na gid sa aton nga sitwasyon nga halos ang tanan nagapalanluya, nagakadulaan sang paglaom. Kag may ara gani nga iba nagapanik na gid sa sitwasyon mayara kita. So ginaremind kita sang Dios sa sini nga aga nga ang iya gugma nagapadayon sa aton. Ang background sa aton nga pagtuon sa sini nga aga, amo ang pagkapukan sa siyudad sang Jerusalem. Ang iya destruction, captivity, and suffering. So ang libro sa Panalambiton or Lamentation, isa ka koleksyon sang Panalambiton sang katawhan nga naka-eksperyensya sang grabe nga kaakig sang Dios sa ila nga kabuhi. Ang biblical writer ging personified. The biblical writer personified the city of Jerusalem in expressing her painful experiences. Kumbaga, ang siyudad sang Jerusalem with all her difficult experiences ging pahayag paagi sa persona sang aton nga manog Panalambiton. Ang traditional belief, si Propeta Jeremiah ang nagsulat sang libro sang Panalambiton. So, paagi sa manog Panalambiton, ginpahayag niya kung ano kasubo ang siyudad sang Jerusalem sa ila nga naaguman nga hanot sang Dios sa ila. He expresses how it feels to be under God's wrath and how hope is affected while in the state of sufferings. May duha kita ka observations base sa aton nga passage nga nakaapekto sang paglaom sining manog Panalambiton sa aton dinalan sa kasulatan while facing the difficult situation. Una gid, makita naton sa bersikulo 18 pakadto 20. First observation, as he keeps on thinking the crisis they were facing, his hope was gone. Nadulaan siya sa paglaom. Nadulaan ang siyudad sa Jerusalem sa paglaom. Basahon ko diriya sa verse 18. So I say,
my splendor is gone, and all that I had hoped from the Lord. I remember my affliction and my wandering, the bitterness and the gall. I will remember them, and my soul is downcast within me. So muna ang una naton nga observation, nadula ang iyang paglaom samtang nga ginapaminsar nga termi ang krisis nga ginatubang nila bilang isa ka syudad subong man katawhan sang Dios. Kadua, as he thinks about the steadfast love of God, he gained hope. So paano siya nakaangkon sa paglaom? Sang siya nag-focus sa mapinadayonon nga paghigugma sang Dios sa ila nga kabuhi. Verse 21 siling niya, "Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His actions, they are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for Him." Ano ang kantanan sini sa sitwasyon nga ginapangatubang naton, especially sa pungsod Pilipinas? Kag sa inyo tagsa-tagsa ka mga banwa, syudad, bisan pa man sa inyo subong panimalay. The truth about the steadfast love of God is what we needed most at present. So mas dapat i-focus naton ang aton panghuna-huna, ang aton tsimpo, aton paminsaron sa paghigugma sang Dios. Sa silinga iyon, madamo sa mga bagay nga ihan nagahatag sa imo sang palaliggan, nagahatag sa imo sang kasubo, kasakitan, and yet katahom subong sang pulong sang Ginoo nga nagatudlo sa aton that we should rather focus on the steadfast love of God in the crisis we have at present, instead of trying to understand every details of our problem. Kung tulokon mo lang ang mga news subong pamatian sa mga social media, nagkasari-sari ng mga sources, ma-discourage ka gid. Makalabot ka sa pagpalamangutanon kung bala ang Dios sa gihapon palupangod sa sininga kalibutan, especially sa length of time, period of time nga mayara kita sa amo sininga krisis. Madamo sang mga detalye nga panghatag sa aton information, anit initanan sila bisan pa man maangkon mo initanan, hindi sa gihapon sa imo makahatag sang kalinom. Hindi gyapon makapauntat sang panic sa mga katawhan nga naga-experience subong sang crisis. So we should rather focus on the steadfast love of God in the crisis we have at present, instead of trying to understand every details of the problem. May tatlo ka ebidensya, kapahayagan sa mapinadayonon nga paghigugma sang Dios sa aton nga kabuhi, especially sa iya nga mga katawhan. Una, ipakita naton sa versikulo 1 pakadto sa versikulo 20. And especially sa verse 1, gina-summarize niya ang kabubukong sang Dios sa sinang passage. Sila niya, "I am the man who has seen affliction by the rod of the Lord's wrath." No? So,
diri sa bersikulo 1 ginpahayag ang disciplinary acts of God. Ang pagdisiplina sang Dios, especially sa kabuhi sang iya nga mga katawhan. Ang pagdisiplina mga utod, suno sa atong nga passage, isa ka kapahayagan sa paghigugma sang Dios sa aton nga kabuhi. Sa niya nakita ko gid ang grabe nga pagantos tungod sa batuta ganin ni ang iban nga pagka-translate sungkod, no? The rod of the Lord's wrath. So may mga nagkalain-lain nga gamit sa tuanay ang rod, no? Pero in this context, gingamit ang rod sa pagpahayag sang kaakig sang Dios, no? Ang rod ginagamit as a symbol of authority, especially bilang bakiro, mga shepherds, gingamit nila iya to protect sa iya nga mga karniro against the possible attack sa mga kontra. Kag at the same time, ginagamit man ini sang bakiro in times nga magtalang sila, ginagamitan sila sang rod agod nga magpanumbalik sila sa dalanon sa direksyon kung sa diin sila gin tawag sang ilang nga bakiro. So the rod of God's wrath picture out the shepherd who lead his flock. God disciplines his people using a rod. So utod ang pagpangdisiplina masakit. Wala man sang pagdisiplina, wala man sa paghanot nga hindi ka makabatsyag sang sakit. Unless otherwise, matuod ang gina-joke-joke sa iban nga panadahanad mo lang na anad ka permisang hanot. Pero dapat ang katawan sang Dios abnormal ini nga quality of life sa katawan sang Dios. Permi ka lang wala ginahanot, no? Wala ka gid sang learning. So ang pagpangdisiplina isa ka kapahayagan sang gugma sang Dios sa iyang mga katawhan. Proverbs chapter 3 verse 12 siling diri, God disciplines those whom He loves. Nga aging disiplina niya ang iyang katawhan tungod kay palangga sang Dios ang iyang katawhan. Antes pa man napukan ang city of Jerusalem, ginatawag ni siya nga the city, the perfection of beauty and the joy of the whole earth. Nga aman, perfection of beauty and the joy of the whole earth. Kay man, they have the walls and towers which symbolizes the presence of God in their midst. Ano pa gid? They have the priest as their spiritual leader in the proper act of worship. They have the prophets, the visions, and the living word of God. They have the land that produces abundant harvest. So kung tulokon mo ang ilang sitwasyon, tuman ka galante, tuman ka tahom. Pero ining mga material blessings ang Dios sa ilang kabuhi, including ang special relationship, nagadulot ini sa ila sang pagpabugal. Naga-respond sila sa sini nga sitwasyon sa pagkabugalon. Ginbutang nila ang inayaya nga pagsalig, pagtuo sa sini nga mga butang
sa sini nga mga pabor sa Dios sa ilang kabuhi rather than sa Dios mismo. Gani ginpakamaayo sang Dios nga itugyan sila sa ilang mga kaaway. Agod nga makaangkon sila sa leksyon. Kung basahon naton sa libro sa 2 Kings chapter 25 verses 8 to 10, siling diri, on the 7th day of the 5th month, in the 19th year of Nebuchadnezzar, king of Babylon, Nebuzaradan, commander of the imperial guard, an official of the king of Babylon, came to Jerusalem. He set fire to the temple of the Lord, the royal palace, and all the houses of Jerusalem. Every important building he burned down. The whole Babylonian army, under the commander of the imperial guard, broke down the walls around Jerusalem. So amo ni ang proof kung paano sila yaging pierde sa ilang kaaway. Matapos pa guba, wasak ang city of Jerusalem, ang pinakasubo pa tungod nga ang style sang captivity sang Babylonian Empire, ara pala nga ang tanan nga mangin alamon pinangdala nila dito sa Babylonia. Ang tanan nga mga skilled workers gindala nila dito sa Babylonia. Sino ang ilaging bilin? Atong mga tao nga para lang mag-atipan sa mga kaumahan. Kumbaga, skeletal workforce ang ibili nila. And yet, hindi enough. Agod nga makuhaan mo sa paglaom para makapanumbalik sila sa ilaya nga original nga sitwasyon. Kagtungod sini mga utod, malawid ang ilaya nga pag-antos. 70 years, no? In fact, sobra gani. They were in this difficult situation to the point that they almost lost hope for recovery. Siling sang verse 19 and 20, I remember my affliction and my wandering, the bitterness and the gall. I will remember them, and my soul is downcast within me. Mga utod, sangging pamalandungan nila ang ilang mga pag-antos na dulaan gid man sila sa paglaom. Nagaabot sa punto nga sa pagdisiplina sang Dios, nakasiling sila nga wala na sila sa paglaom. Wala na sila sa wasdalan. The same is true sa atong subong ginatubang sa COVID-19 crisis. Madamo sa mga tao nga nagapalamangkutanon kung ano na lang ang wasdamlag na atong pag-atubangon. Sa mga estudyante nga nag-eskwela, sa mga naga-negosyo, sa may mga trabaho, and even the Christian churches. In fact, tanan ng mga kasimbahanan ginapangsirado tungod sa enhanced community quarantine nga declaration sa aton niya national kag local nga government. So, ini tanan tungod sa mga gina-experience naton sa kabuhi. And yet, hindi kriya madula sa ini nga perspective ang pagdisiplina sa Dios hindi lamang diri sa atong pungsod kundi sa iban pa nga kapungsuran. Ang sitwasyon mayara kita subong is actually God's megaphone for us agad nga mag-respond sa iyang nga pagtawag. Kumbaga kasubong sang bakiro gamitan kita sa
rod sang Dios in order nga kita magpanumbalik sa dalanon nga ginpasag niya para sa aton. Ikaduha, paano ginpahayag ano pagin ang ebidensya sa mapinadayonon nga paghigugma sang Dios sa aton kabuhi? Ang iya nga merciful judgment. Samtang nga ang Dios nagahanot sa iyang katawhan, nagahanot siya nga may pagkaluoy. Amo ni ang buot sa merciful judgment. Sila sang verses 21 to 22, yet this I call to mind, and therefore I have hope, because of the Lord's great love we are not consumed, for His compassions never fail. So diri mga utod, katahom sang pulong sang Ginoo kung paano niya gin-preserve ang iya nga katawhan, ang iya nga simbahan sa pihak sang ilang nga mga kasawayan kapag rebelde. The Lord may allowed us to experience severe forms of sufferings collectively as a church and individually as Christians, but He never totally abandoned us. Sa sina nga mga panimpuhon sa kabuhi sang Jerusalem, samtang paidalom sila, naga-experience sila sa pagsilot sang Dios, sa paghalot sang Dios, ang Dios mismo naghatag sa promisa sa iyang mga katawhan. Sining sang Jeremiah chapter 33 verses 15 and following. Sining riya, in those days and at that time I will make a righteous branch sprout from David's line. He will do what is just and right in the land. In those days, Judah will be saved, and Jerusalem will live in safety. This is the name by which it will be called, the Lord our righteous Savior. Or sa ibang translation, the Lord our righteousness. In the absence, in the failures ang katawan sang Dios, may ara sang ging talana ang Dios, may gimpromisa ang Dios, agod nga mangin aton talos, agod nga ma-satisfy ang kaakig sang Dios sa iya katawan in the person and ministry of Jesus Christ, our Lord and Savior, our righteousness. So, natigayon ini mismo sa kabuhi kag ministry ni Jesus Christ. Once and for all, He took in Himself the rightful judgment of God for His people by dying on the cross for our sins. Sininggan isang Ephesians chapter 2 verses 4 to 5. Like the rest, we were by nature objects of God's wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. So instead of giving us the wages of sin, that is death, God never stops showing His love for His people. So ang gugmasang Dios wala nagauntat, ang gugmasang Dios nagapadayon. Tungod nga ang iya gugma wala napasad, wala nabase sa kahintangan sang tao, kundi mismo napasad ini sa iya character as God, kag sa iya promisa nga gin-establishar, no? Sa iya nga mga katawhan. Ika-tatlo nga kapahayagan sang gugma sang Dios, di
wala nagauntad na pagigugma sang Dios sa aton kabuhi, ang iya nga sustaining grace. Siling sang verse 23, they are new every morning. Ano ang katumod niya? They are new every morning. Great is your faithfulness. So tumod rin siya sang iya nga kaluoy, kagrasya sa iya nga mga katawhan. Hindi lamang ang Dios manuloyon, mabinugayon in the past, kundi sa niya mapinadayonon, no? Kag ining mapinadayonon nga gugma kaluoy sang Dios sa aton nga kabuhi, amo ini mga utod ang naga-preserve sang kabuhi naton bilang nga mga tumulo, naton bilang nga mga katawhan. Kung pabayaan lang kita sa aton nga kaugalingon, with all sang aton nga mga research, with all sang mga pagpadihot, especially sa mga Pilipino, wala kita sang lauman pa. Wala. Apang salamat nga ang Diyos mismo nag-sustain sang iya nga mga katawhan paagi sa iya nga bugay. Ang Diyos nga nagluwas sa iya mga katawhan, the same Diyos nga nag-preserve sa iya katawhan, hasta nga siya magkuha liwat sa aton. So amo niya ang third proof sang steadfast love of God in the life of His people. Every day, we are experiencing the grace of God. Sa bagay, hindi gani ang Diyos obligado maghatag sa aton sa kaayo. Mahatag siya kag sa hindi, Diyos man sa gyapon mo. No? And yet, He keeps doing this whether we realize it or not. So, to sum up sa aton nga pagtuon sa sining aga, our passage has shown sufficient evidences of the steadfast love of God for us. Sa iban nga mga dinalan sa kasulatan, madamo pada sa mga ebidensya, pero sa sinilang, no, sufficient na, enough na ini nga nagapahayag nga ang Dios, ang pagigugma sang Dios nagapadayon sa pihak sa mga unfavorable circumstances nga ginatubang naton subong. Ang Dios nagapangdisiplina, He disciplines us, He judges us with mercy, kag ang katapusan, He sustains us with grace. Pamangkot, ano karon? How should we respond to the steadfast love of God for us? Kay man ang Dios, ang gugma sang Dios nagapadayon ti ano karon? Una gid mga utod. Tungod kay ang gugma sang Dios wala nagauntad, ang gugma sang Dios nagapadayon, then we need to treasure the special relationship of God in our life. We need to treasure the special relationship of God toward us as the most valuable possession. When every other support for life failed, the Lord's remains. This is what the biblical writer intended to teach when he said in verse 24, "The Lord is my portion." Sometimes, God allows us to experience the absence of everything so that when we have nothing at all, we have Him alone. And if we have Him alone, we have everything in life. Ikaduha, seek God's will in your difficult experiences. Seek God's will in your difficult experiences.
nagsuffer ka subong, nagantos ka, dulot sa sininga crisis, ang tendency ang magbinasulay. Kay sino bala sala kung nga ama nakalabot diri ang COVID 2019 nga problema. So damo sang mga pagtinudloanay kundi gid nagahalin ini nga sino ang may mga kapabayaan. Pero rather than focusing on these issues, siling sang atong application, seek God's will in your difficult experiences. It may be true ang mga sources, ang mga information nga nagalapta subong kundi nagahalin ang COVID 2019. And yet, tuod man ina or hindi, God posible magagamit sa sina nga mga pamaagi. Agod nga ipahayag, ipabatsyag ang iya nga mapinadayonon nga paghigugma sa aton paagi sa pagdisiplina. So ano bala ang kabubuton sang Dios sa mga naagyan naton sa kabuhi? Kay kumpirmi na lang pagantos ang imo ginaagyan bilang Kristohanon, wala ka na sang kalipay. So it's time to reflect upon sang kamatuod sang imo kaangtanan sa Dios. Hindi man mga utod buot silingon nga nagaantos ikaw, hindi ka na ginahigugma sang Dios. Pero at times, kinanglan pamangkuton taman, ano bala ang mensahe sang Dios sa aton nga kabuhi sa mga difficult experiences we have at present. The most important in our difficult experiences is not what we get out of it, or is not that we get out of it, but rather what we get out of it. Kung ano ang makuha naton. Ang iba nga ginapangamuyo subong nga makalampuwas na kita sininga krisis eh. Pero given abi makalampuwas kita, ano ang learnings nga aton nga nakuha? Ano ang mensahe sa aton kaugalingon as Christians? Sa aton community, sa aton pungsod, sa aton family, sa aton workplace, sa mga estudyante, ano balaya ang nakuha naton? Kaya kung wala man, mga utod, wala man pulos ang aton niya nga pagkaabsuelto sa sininga krisis. Posible, pabalik-balik lang kita, no? Like the people of God in the wilderness. Pabalik-balik lang. Verse 25, although nga wala naton kita mabasa, siling niya, the Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. So kinanglan, pangitao naton ang kabubuton sang Dios samtang ara kita sa sininga experience. Katapusan, wait patiently for the Lord's deliverance. Wait patiently for the Lord's deliverance. Dari naton matalupangdan, ma-discern ang quality of faith we have in these trying moments in our life. Kalabanan sang pangamuyo, Lord, pauntata na ang ininga krisis. Pero ang reminder subong, wait patiently for the Lord's deliverance or rescue. Take note sa word nga Lord's deliverance. So, ang aton solusyon, ang solusyon sang aton nga krisis subong, nakasalalay sa mga kamot sang Dios. Dios ini otod nga hindi nimo pwede madiktahan on account sang imo kapisan, on account sa imo faithfulness. Ang Dios himuon niya gid ang iyan hamutan. Suno sa iyang plano, suno sa iyang kabubuton. So, ang pinakalyabi diriya, ang kamot sang Dios. Kag tungod nga wala kita sang control kung saan-o ang Dios magkaluoy sa aton, then we need to wait patiently for the Lord's deliverance. Especially sa mga Christian subong wala na sang panimbahon sa mga local churches, saan-o pa kita makapanimbahon liwat? Amo na kalabanan sang singgit sa mga Kristohanon.
Pero utod, gusto ko lang i-remind nga antes pa man gani krisis kita, nakaangkon kita sang krisis, nagasimba wala ikaw. Nagapalamangkutanon bala ikaw kung saan o kita makasimba. Do wala ka manggasapak sa panimbahon. Anay subong, gusto mo na magsimba, kayara ka sa unfavorable circumstances. So good reminder ini, nga ang Dios gid. Ang Dios hari sa aton nga kabuhi. Siya lamang ang sarang makasolve sini sa aton problema, pero suno sa iya nga pamaagi. Only God can make all things beautiful in His time. He alone has the authority to determine the right time. I hope mga utod, ang aton nga pagmalandong sa sining nga aga, makahatag sa aton sang pagpanghangkat, especially sa quality of life we have as Christians. Dumdumon naton perme, sa tunga sang ginaagyan naton subong, ang gugma sang Dios nagapadayon. Kagamuning matahom nga pag-fokusa naton samtang ara kita sa aton nga mga panimalay. Magapangamuyo kita. Gamanan nga Dios amay namon nga langitnon sa sinigid nga aga dalayaw ng imong ngalan. Sa pihak o Lord sang hindi kami makapanimbahon tingob sa sining building Ginoo. And yet ang imo nga pulong hindi pwede ma-quarantine, hindi pwede ma-priso, hindi pwede mahigot, kundi ang imo nga pulong may gahom sa paglabot sa tagsa-tagsa sa amon. Gani I pray, O Lord, for your blessing sa tanan nga mga nagapamati sa imo pulong siningation. Ikaw gid ang padayon nga magapabatsyag sa ila sang imo mapinadayonon nga paghigugma sa amon. Kag ikaw man ang padayon, O Lord, maga-empower sa amon agud maka-respond kami suno sa imo pagtawag sa amon kabuhi, especially diri sa imo pulong. Kung may mga paglapas man kami Ginoo sa imo kabubuton, ikaw ang magapahayag sina sa amon kabugusan agud nga maka-respond kami suno sa imo pagtawag. Bendisyon ni O Lord, especially ang mga persons sa frontliners sa siningation na nagabaka-baka agud O Lord sa pagserbisyo sa mga nahalitan sang krisis subong sang pamalatian subong ang coronavirus. Ikaw proteksyon sa ila suno sa imo promisa. Ikaw maga-preserve sa kabuhi sa imo makaanakan nga hindi maglisa, hindi madulaan sa paglaom, kundi i-focus namon ang amon nga pagtalupangod sa imo katutom sa amon kabuhi, sa imo gugma nga wala nagauntat. This is our prayer in the most precious name of Jesus. Amen. Salamat gid sa inyong pamati sang aton nga mensahe sa sining nga aga.